Kaap nagpaalala sa mga pasahero na babiyahe pa uwi sa Pilipinas or papunta sa ibang bansa. Kasama na rin ang mga domestic flight sa Pilipinas. Tungkol sa pagdadala ng power bank at iba pang mga electronic gadgets na mahigpit itong ipinagbabawal na ilagay sa check-in baggage. Ngunit pinahintulutan naman ang pagdadala ng power bank at iba pang mga electronic gadgets sa inyong hand carry or personal handbag. Ngunit sa power bank guys, ang limit lang is 100 watt-hour or 27 mAh or milliampere. Kapag lalampas dito ang watt-hour or milliampere ng power bank na dala nyo, ay mahigpit na itong ipinagbabawal domestic flight man or international flight. Meaning ay hindi nyo na ito pwede dalhin sa loob ng eroplano kahit pa sa inyong hand carry baggage or personal handbag. Bawal na sa eroplano mga power bank na lagpas 160 watt-hours. Yan ang paalala ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa gitna ng mga insidente ng umuusok at sumasabog na power bank sa eroplano. Nasa front ng balitang yan si Gerard de la Peña. Lilipad pa aklan ng pamilya ni Ace para magbakasyon. Para siguradong hindi malulubat ang kanilang gadgets tulad ng cellphone. May bitbit siyang power bank. Importante siya lalo na pagka gumagamit ka ng iOS. Since yung battery niya is hindi ganun katagal, to communicate din sa family, to update, gano'n. Pero may paalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga pasahero. Bawal magdala ng power bank na lampas 160 watt-hours ang kapasidad sa mga flight. Sinabi yan ng CAAP matapos ang ilang insidente ng pag-usok at pagsabog ng power bank sa loob ng eroplano. Itong power bank na ginagamit ko na kaya ang 4 na full charge sa cellphone o isang full charge sa laptop ay 19,200 milliampere hours o 60 watt-hours. Kaya pasok na pasok pa ito sa limit. Ito namang battery na ginagamit namin sa broadcast camera ay 160 watt-hours o lampas na dun sa limit. Pwede pa rin naman daw pero kailangan daw ito ipagpaalam sa airline ilang araw bago ang mismong flight. Maglalabas ng memorandum ang CAAP para ipaalam ng mga airline sa kanilang mga pasahero, ang pulisiya, pagdating sa mga power bank. May kanya-kanya kasi silang patakaran dito. Ang Cebu Pacific at Philippine Airlines, hanggang 2 power banks kada pasahero ang pinapayagan. Hindi rin dapat lumampas ang bawat isa sa 100 watt-hours. Wala namang limit ang AirAsia sa bilang ng power banks na pwedeng dalhin ng kanilang pasahero. Basta hindi rin dapat lalampas sa 100 watt-hours ang bawat isa. Meron na silang policy, but further enhance that policy, no? Maging stricto pa sila. Kasi the airlines cannot be less, yung policy ng airlines cannot be less restrictive than our Philippine Civil Air Regulations. Sabi rin ng CAAP, ang mga electronic device na ginagamitan din ng lithium-ion batteries tulad ng power bank, laptop, tablet, cellphone at iba pang rechargeable devices, hindi dapat nilalagay sa maletang chine-check-in. Dapat daw, nasa hand-carried bags lang ang mga ito. When it's checked in sa cargo, wala magmamonitor nun. Although may mga cargo fire suppression ng mga eroplano, pero that's already too late. Kasi nasusunog na siya. Diba? Rather than carry on siya with the passenger, kung ano't ano man ang mangyari, mamamonitor. Payo ng CAAP sa mga pasahero, siguruhing dekalidad ang mga bibiling power bank at ibang electronic devices. Alamin din ang limit ng airlines para rito, para iwas aberya sa flight. Alam mo ba ang tamang paghawak ng mga itinuturing na dangerous dry goods tulad ng power bank sa paglalakbay sakay ng eroplano? Nakikipag-ugnayan kasi ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga airline company para bumuo ng mga patakaran at gabay na magpapaliwanag nito sa mga pasahero. Layunin nitong tiyakin ang kaalaman ng mga pasahero sa mga regulasyon ukol sa mga mapanganib na materyales. Mahigpit na ipinagbabawal ng CAAP ang paglalagay ng power banks na isang uri ng portable lithium-ion battery devices sa check-in baggage dahil sa panganib ng sobrang init at sunog. Maaari lamang itong dalhin sa hand-carry luggage kung ang power bank ay may kapasidad na hanggang 100 watt-hours habang ang mga power bank sa pagitan ng 100 at 160 watt-hours ay nangangailangan ng pag-aproba ng airline bago dalhin sa loob ng eroplano. Ang mga power bank naman na higit sa 160 watt-hours ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga flight. Ang hakbang na ito ng CAAP ay kasunod ng mga ulat ng sunog sa eroplano na pinaghihinala ang dulot ng power banks. Tulad ng insidente sa Batik Air na nagmula sa Johor Bahru, Malaysia.
patungong Bangkok, Thailand kung saan nagkaroon ng usok sa cabin dahil sa power bank ng isang pasahero. Dahil din dito, ipinagbabawal na rin ng ilang mga airline tulad ng South Korean Airline ang paglalagay ng portable chargers sa mga overhead bin o cabin ng eroplano. Ito naman yung video ng Batik Air Malaysia papuntang Bangkok noong February 24 na may nagliyab na power bank habang nasa biyahe. Something in there when I go to Peron. And the arrival time is time 12:35 in the afternoon. Local time, the afternoon, approximately 5 to 10 is effective. But to mention, local time is 1 hour behind compared to Malaysia. Once again, thank you for joining us. It's good. Okay, bye. So I go, very good. Kasama tingnan dito to na pagod sa namin this study next naman sama sa din sila kaya kita sa office dan kanya may ito yung generation sa mga tao at sawat pati Malaysia na mapatuloy ni mo dito so trabaho with that was the conference we just pick up from the